pagtrato mo doon sa ex ni Ogie at sa mga anak? Na-decide namin na, ano ba to, magkukunwari pa ba tayo? Ano nangyari? Baka kaya umalis dahil sa akin? Totoo naman eh. Hindi na nga maganda na nagkahiwalay sila. Tapos ako na yung bagong family. Hindi pwedeng lahat ng atensyon nasa iyo. Correct. Siyempre, hindi pwede yung ganun. Nung sinasabi namin yun, pinanindigan na namin yun. Kasi yun na talaga kami. And that's how we are, the girls. Ilang beses na sinubok ang inyong married life? Yung nasisira na yung ulo ko. Sumisigaw na talaga ako sa asawa ko, Han, make it stop, make it stop. It's so painful. Kasi iba na eh. Iba ka na. Hindi na ako kagaya nung dati. Pag sinusumpong ka ng migraine, I suffer from migraine kasi it can also cause aneurysm. I have one attack na 2 weeks ganyan, na emergency room na ako kasi tumaba na yung vein. Ginaganon ko yung ulo ko for the pain to stop. I have never felt anything like that. Yung luluwa yung mata mo, na parang matatanggal lahat ng ipin mo. Yung sa yung buong yan masakit. so totoong ganun yung mata mo pag... Yung gumaganon ako, kasi ewan ko, something with my eyesight. Pero mo ako, sinasaksakan na ako ng pain reliever. Really? Wala. Tinalo mo? Tinalo. Miss Reg, parang hindi ko alam kung urban legend ito o talagang totoo naman. Yung kapag may mga nagsasanay na maging singer, umawit, gawin niya yung ginagawa ng tatay ni Regine sa kanya, yung nilulublob sa drum. Sa drum! O, ano nga yun? Nakakatawa. Kasi hanggang ngayon, alam mo sa totoo lang, yung mga bata ngayon, parang yun ang peg nila maging Regina. Pero kailangan pumayag sila magpalublob sa drum. Actually, hindi ako nilublob sa drum ng tatay ko. And I don't know where that came from. But ang sa akin, sa dagat, na pinapakanta ko ng tatay ko, The Water's Up to My Neck. Siyempre, paano ka makakanta ko na sa ilalim ka ng dagat? The Water's Up to My Neck. Di ba mahirap huminga pag nasa dagat ka? Kasi it's heavier eh. Or kahit actually sa pool eh, mabigat yung tubig sa dibdib eh. Pag kumanta ka, mas mahirap. But when you're out of the water, it's much easier. Yun yung buong training na yun. Oo, yung konsepto. Sabi ni Ryan, it has made my stomach muscles stronger. Saka syempre, mas na-develop yung lungs ko. So, ano yan? Madalas yung gawin noon? Nung bata pa ako. And once in a while, pagka meron akong, kunwari, meron akong laban na matindi o may malaking concert ako na kailangan gawin, ginagawa ko pa rin. Kahit dito, dyan sa pool, ginagawa ko pa rin. Nagvo-vocalize ako. Instead of vocalizing na ganito lang, I do it on the pool. So, basta the water's up to the neck lang. Yeah, so every time you do it, naalala mo si Mang Jerry. Syempre. Ngayon nga, yung asawa ko na yung nagre-remind sa akin, oh, gawin mo. Talaga? Kumanta ka sa ano, gawin mo na. Mag-swimming ka. Alam niya, at ganun siya. My husband reminds me of my father also. Pero yung tatay ko kasi, alam mo yung tatay ko, ano yun eh, lahat alam gawin. Yung nangungumpuni ng kahit na ano. Oo, maski refrigerator. Sira yung refrigerator niya, kukumpunihin niya. Ganun yung, ewan ko dun. Ganun siya. Pipinturahan niya yung bahay. Maabilidad. Maabilidad. Ano siya, yung handyman. He's like the ultimate handyman. Na by the way, hindi ganun ang asawa ko. Wale. Ayun. Yun lang. Magbabayad na lang tayo. Ganun. May pera naman tayo. Magbayad na lang tayo ng gagawa niya. Pipintura ako? Huwag na kumuha ka ng pintura. Oo. Miss Reg, ayan. Dati, no, nung nagsusulat ako, nababasa ko lang, hindi ko alam kung totoo, yung pag sinusumpungan ng migraine, ano yun? Totoo ba parang halos iumpog mo yung ulo mo sa pader? Dahil ganun kasumpungin, ang tindi. Ano yun? I suffer from migraine. It started mga 35 years old ako. Kasi mataas yung tolerance ko for pain eh. I have never felt anything like that. Yung parang luluwa yung mata mo, na parang matatanggal lahat ng ipin mo. Yung sa yung buong yan masakit. Tapos kahit na, kunwari, someone will touch me na gaganunin lang ako, Aaray ka? masakit. Oo, masakit siya. Masakit yung araw. Kahit nakapikit ka, masakit siya. So, ultra-sensitive yung Oo, tapos skin. sa sound. Tsaka dito lang eh. It's very, very painful. And the thing is, tsaka throbbing kasi yung parang, alam mo yung nabibingi ka? Ganun kind ng pain. At ayoko yung ganong pain. Tapos, very debilitating yung mga migraine na yan. Nakausap ko nga si Sunshine Dizon. Kasi siya nagmamigraine din siya. Oo. Tapos nara-write up din siya na ang arte-arte, sakit ng ulo lang naman. For people, yung hindi nakakaranas ng ganong pain, yes, you can say that. Pero pag naranasan nyo, may intindihan nyo kung bakit. Ganun yung pakiramdam nyo at yung nagiging attitude nyo.
Oo, yung debilitating talaga. Hindi ka makakatayo. Ako, pagka inaatake ako ng migraine, weeks. Sometimes 2 weeks. Ganun ka OA? Ganon ka-OI. Yung last ko, kasi before ako mag-menopause noon, 1 month. Imaginein mo every single day meron ka extreme pain. Di ba gusto mong tumalon sa bangin? Para lang for the pain to stop. Ginaganon ko yung ulo ko, nilulublob ko sa tubig yung ulo ko. Ganun. Kasi walang painkiller na gumagana. Yun yung nakakainis. Akala mo pag nag-painkiller ka, di ba may mga headache naman na pwede mo itulog. Pag natulog ka, wala na. Ito ginigising ka ng pain. Extreme pain na feeling mo, luluwa yung mata mo, yung matatanggal yung mata mo. So pinag-uusapan namin ni Sunshine, sabi niya, oo nga ate, like ako lagi akong sinasabihan ng arte-arte mo, gusto mo lang magpa-cancel ng shoot na parang hindi nila naiintindihan. It's debilitating. It really is debilitating. Si Donita Rose, she also suffers from migraine. Si Donita? Si Donita Rose. Oh my God. Ganun din na not a lot of people understand. So kung hindi mo na-experience pa yon, hindi mo talaga maiintindihan. But for people like me and Donita and Sunshine who experience talagang grabbing amount of pain, hindi mo maiintindihan. Pero mo ako sinasaksakan na ako ng pain reliever. Really? Wala. Tinalo mo? Tinalo. Ganon din silang dalawa. Kailangan silang ma-ospital. Sinasaksakan silang ng pain reliever. Nothing. Tuwing kailan sumusumpong yun? Ano sa kasi, weather? Yes, sometimes it's the weather. Minsan, exercise. Pero mag-exercise ako, mag-gym ako. Parang yung lahat ng heat, kasi hindi ako pawisin, katawan mo, para mag-normalize ka, you have to sweat. I don't sweat. So parang naiipon lahat dito, tapos umaakit sa ulo ko, tapos migraine na kaagad yun. Pagka yung may araw na matinding araw, natingin ako sa araw for some reason, whatever, wala na, may migraine na ako. There was also a time, di ba, nag-shoot ako for soap, for movies, meron akong cut-off na 12. Kasi if I go over that, mga ilang araw yun, hindi naman agad-agad mga 1 week, 2 weeks, okay pa ako. Pero mga 3rd week ko, wala na. Nagmamigraine na ako. Kasi kulang na ako sa tulog. Meron siyang ganun. May mga trigger siya. Like yung last ko bago ako mag-menopause, parang 2 years ago, 1 month. Yung nasisira na yung ulo ko. Sumisigaw na talaga ako sa asawa ko, Han, make it stop, make it stop. It's so painful. Tapos walang, yun yung nakakainis eh. Wala ka nang mainom. Wala nang gumagana talaga. So, kailan siya mag-stop kung wala kang magawa? So, tatagal siya? Tatagal siya. Eventually naman, it will stop. It's like, parang vertigo. Yung attacks, parang attack siya. Tapos mag-a-attack siya for 1 week. Tapos after 1 week, wala na siya. Ganon. Pero yung last attack ko for 1 month. Tapos na ako yung, hindi na ako makalakad ng diretso. Kasi nahihilo na ako. Kasi, ewan ko, something with my eyesight. Ito so weird. Parang after kasi ng headache, ng matinding headache, parang namamaga yung veins dito sa ulo mo. Parang inflamed siya. I remember before, once a year nag-MRI ako just to check. Kasi it can also cause aneurysm. I have one attack na parang 2 weeks ganyan, na emergency room na ako kasi tumaba na yung vein. So natakot yung doktor ko. I had to be given, she calls it a cocktail. It's steroids and other medicine that I have to take intravenously kasi tumaba na yung... So, pwede bang maiwasan yan kung malapit na yung concert mo? Hindi. Para lang hindi ka makapag-absent? Hindi. Meron ako isang concert, nagmamigraine ako. Pero ginawa mo pa rin? Pero meron naman akong gamot. Ang trick, I think, once you feel na magmamigraine ka, uminom ka na ng gamot para hindi mo na siya paaabutin ng masakit na masakit. Kasi pag masakit na, wala nang amount of pain reliever can actually relieve you. Ang after effect niya sa akin yung nahihilo ako. Tapos parang naduduling ako, hindi ako maka-function, tapos hindi ka maka-memorize. Kasi parang hindi pa nagfa-function properly yung brain. Kasi parang pagod siya eh. Parang ganun siya. So habang nagsushoot ka, yung ganito ako. I think yung movie namin ni Piolo, meron lang akong isang sasabihin na hindi ko maalala. Tapos ganun ako ng ganun. Nakailang takes kami kasi hindi ko ma-memorize. So, kailangan nila akong i-aid. So, yun nga may mga impersonators ka. Na pati paggalaw ng mata mo, pati paggalaw ng facial lines mo, ginagaya nila. Pag impersonation naman, exact Siyempre, siya. Pero siyempre, tatanong nila, Reg, so, totoong ganun yung mata mo pag... Pag kumakanta ko pa? Oo, Hindi, yung gumaganon ako.
Kasi kinokorek ko yung line. Kasi pag pangit, parang masakit sa pilik mata. So, kinokorek ko yung, alam mo yung fold, kinokorek ko yung fold ng mata. But I don't do it always. But since someone discovered that I do that, I wasn't even aware that I was doing it. Siyempre, naging aware na lang ako ngayon kasi sa mga impersonator, lagi nilang ginagawa. Pero alam mo, tawang-tawa ako. Talaga. Tawang-tawa ako. Hindi ka na-offend. Bakit ka ma-offend? Hindi naman ikaw yung pinagtatawanan eh. Parang ini-impersonate ka nga. So, syempre, parang 100 times exaggerated yun. You have to realize that. Sa akin, I don't mind. I love it. Tsaka tawang-tawa ako. Tsaka mini-meet ko pa yung mga nag-impersonate sa akin. Nakakatawa. I don't mind. Tsaka natatawa ako na kamukha ko sila. Nakukuha nila yung makeup ko. Nakukuha nila. Tapos ginagawa nila. Ay, di ba nakakatawa naman? But why would you take it seriously? Impersonation nga eh. Di ba? Parang ano ba? Tsaka alam mo, nakakatawa sila. Kasi like si Anton, yung nanay ni Anton. Anton, di ba? Oo, kasi ang tagal-tagal na ni Anton na nag-impersonate sa akin. Pero tsaka kasi kaboses ko rin, di ba? Sabi ng nanay niya, uy, salamat ah. Alam mo yung pag nakikita niya ako, lagi siya nagte-thank you sa akin. Sabi, bakit po? Wala naman po akong ginawa. Sabi, hindi kasi ginagaya ka ng anak ko eh. Tsaka hindi mo minamind na ginagaya ko. Dahil sa'yo, bumuti ang life namin. Nakatawa siya. Yung nanay niya yun. Tingnan mo naman, may nagawa kang mabuti na. Without knowing na may nagawa ka pala. Pinagtatakhan ko nga, parang hindi naman ako yun. Parang si Anton naman yun. Pero ang cute ni Anton kasi actually, si Anton at si Vice, they would always watch my concerts. At alam mo yung mga mall shows, di ba nauso yun nung araw? Pumipila sila. Hanggang ngayon ginagawa yun ni Anton. Nakakatawa. Talaga? Oo, nakakatawa si Anton. Ngayon may concert na naman ako, magpapareserve na yun kay Kakay. Kasi diretso yun kay Kakay, ticket ko, 3 kami, ganyan. Tsaka bibili siya. Hindi niya sasabihin sa akin na, manonood ako yung trying to hint na, hindi, bibili talaga siya. Yung support talaga. Ang cute nga. Actually, maraming baklang ganun, yung mga bakla kong mga friends. Hanggang ngayon, ganun pa rin. Maski si Vice, hindi ko nga nalalaman na, andun ba si Vice? Hindi ko alam. Siyempre, no? Support ako, no? Nakakatuwa naman. Sa kabila ng ilang beses na sinubok ang inyong married life. Parang hindi naman nga masyado. Ni Ogie. Kasi nga, minsan pinaghihiwalay din kayo, no? Alam mo, tawang-tawa kami dun. Tawang-tawa. Kami, parang, hindi nga tayo nag-aaway. Wala lang. Masabi lang. Inis na inis ako. I think nasa showtime ako, sabi ko, hoy, tinitignan kita ha. Hoy daw. Hindi ka maghihiwalay. Kakatawa. Parang nagalit ako, I think. Kasi tawang-tawa ako dun, pero yung asawa ko affected. Ayaw niya yun. Bakit sila magbabalita ng ganyan? Hindi yan totoo. Ganun siya. Hindi ka tayo nag-aaway. Inaalagaan ka kita. Tapos ganun. Affected siya. Ako tawang-tawa ako. Yung parang, nakakatawa yung balita. Saan galing yun? Yung pala affected siya. So parang nagalit ako kasi na-affect siya. Nag-react lang ako kasi nag-react siya. Pero, di ba, somehow, masisilip mo rin na tinitest lang nila ka. Oo, siguro. Kasi hindi kami ma-post ng labi-dabi. Oo nga. Yung hindi kami gano'n. Ipopost lang namin yung mga nakakatawa. Nag-engage na yun ng mga netizen. Oo yung bang sweetie-sweetie, ganyan, no? Travel. Hindi kami gano'n eh. Magpo-post kami yung wala lang dahil gusto lang namin magkasama kami. Or yung nagwo-workout kami na nakasambakol yung mukha ko. Yun lang yung mga posting namin. Pag matanda na, tamad na yun. No? So, siguro kaya nila nasabi na Sa kabuuan ng interview natin, pero hindi ko ma-imagine na, or hindi mo ma-imagine na mawala si Ogie sa tabi mo. Ayoko, hindi talaga. Kasi, kasama mo, katuwang mo na yun sa buhay mo. Partner mo yan. Kahit sa anong bagay. Alam mo ba yung asawa ko, ako nga nakakalimutan ko pang sabihin sa kanya yung mga plano ko kasi nga makakalimutin ko. Siya talaga lahat ng gagawin niya, pati pag-golf niya, ikukwento niya sa akin. Sasabihin niya, uy, eto gagawin ko. I'm planning to do this. Lahat, ultimo business. Kasi, ang sabi niya sa akin, binavalue niya yung opinion ko. Nakakatuwa. So, he would always tell me everything. Pati crush niya, sabihin niya sa akin, nagagandahan siya kay ganito. And I don't mind. Kasi hindi ako selosa eh. Kaya hindi siya... Pakasecure mo nga. Kasi wala naman siyang ginagawa na para magselos. Tsaka nachichipan ako sa ganun, sa totoo lang. Pagka-selos ka ng selos, hindi na maniniwala sa yung lalaki. Tapos yung pag nagselos ayaw mo lang iparamdam kay Ogie na gwapong-gwapo siya. Kaya... Oo nga. Huwag ka maingay. Kapag nagselos, isipin naman ito, ang gwapo-gwapo niya. Hindi
hindi talaga ako, very secure talaga ako. Tsaka, nachichipan ako dun sa nagsiselos lagi kasi parang feeling ko parang, ano ba? Teenager ba? Unless, the guy is giving you the reason to, then that's a whole different story. Pero mararamdaman mo yun pag babae ka. Alam mo naman yung iba yung parang lahat na lang pinagsilosan, ultimo poste o pusa. Huwag ganun. Hindi pwedeng lahat ng atensyon nasa iyo. Correct. Siyempre, hindi pwede yung ganun. Isa pang kinabibiliban o hinahangaan sa'yo, Reg, yung pagtrato mo doon sa ex ni Ogie at sa mga anak. Blended family nga. Blended family. Oo. So, yun din itinuro sa'yo ni Ogie. Alam mo nang eto na aking history. Ganon. First of all, he really worked hard on that. Like you said, tinuro niya yun sa akin, kinausap niya ako, in-explain niya, ganito, hanggang sa nasanay ako. Tapos ginagawa niya rin yun kay Michelle, ganito. Tinrabaho niya yun at idinasal niya yun ng bonggang-bongga. Hanggang naging maayos kami. First of all, mabait si Michelle. Very forgiving, very accepting, very open. Na-decide namin na, ano ba to, magkukunwari pa ba tayo? Kunwari nag-aaway. Yung ganun ba? Yung parang wala namang kahihinatnan. Oo. Mahihirapan lang kami. Tapos, makikita yun ng mga bata, ang pangit. I mean, hindi na nga maganda na nagkahiwalay sila. Tapos ako na yung bagong family. Nagkaroon din siya ng bagong family. Kasi pagka nagkakaroon ng hiwalayan, ang naa-affect talaga, ang victim, I mean, it's such a harsh word, but it's true. Ang navi-victimize are the kids. Hindi naman kayo kasi obviously kayo, mag-move on kayo I mean, you'll always be the mother and the father. You will always be the parents. Always. But you don't know how the kids are going to handle that. Meron silang laging, ano nangyari? Baka kaya umalis dahil sa akin. Meron silang ganun na yung mga bata. Ayaw mo nang maramdaman yun ng mga bata. Hindi, ramdam na nila yun. Huwag mo nang dagdagan. Kumbaga, make life a little bit easier for them na. So, nung kinakausap nga namin silang apat, yung sinasabi namin, wow, you girls are like the luckiest girls in the world. Nung mga bata pa sila. Can you imagine? You have 2 sets of parents. You have 2 moms. You have 2 dads. Totoo naman And so, nung sinasabi namin yun, pinanindigan na namin yun. Kasi yun na talaga kami. And that's how we are to the girls. Kasi walang mas importante. Kasi kumbaga, nasira na yung life nila I'm sorry to say. Nasira na yung part ng life nila na yun na hindi buo. Now that they're growing up, let's just make it a little bit easier. Punuan na lang natin kung ano yung una. Kasi obviously, kahit anong gawin mo, hindi mo na mapupunan yung part na yun Tapos na yun Naramdaman na nila yun Na-experience na nila So, huwag mo nang dagdagan. Ako sa akin, kasi lahat tayo may choice. May consequence yun, syempre. Pero lahat tayo may choice. Pwede nating piliin to make it easier for everyone. Si Regine, hindi na ginagawang complicated lahat ng mga bagay. Pag matanda ka na, ayaw mo na ng complication. Di ba? Aminin mo yan. So, iniiwasan mo yung, siyempre, pag tumatanda, minsan nagiging bugnutin or sensitive. Ay, ganun din naman ako. Pero ikaw, parang inuunawa mo, inintindi mo ang lahat at ina-accept mo. Kanina pinag-uusapan namin ng asawa ko na as you get older kasi, nagiging mas insecure ka. Kasi yung iniisip mo yung mortality mo. Ewan ko, nung nag-50 ako, suddenly parang, bakit ako insecure? Lagi kong nire-rewind yung performance ko kasi nai-insecure ako. Lagi akong may ganun. And di ba sabi ko sa'yo kanina earlier na nandun ako dun sa point na I'm trying to accept that I really am a different person now. My voice is different. Everything is different. So nandun ako sa acceptance. I'm not totally there yet. Kumbaga, tinuturuan ko yung sarili ko to just accept things the way they are now. Kasi iba na Iba ka na. Hindi na ako kagaya nung dati. Pati yung utak mo, di ba, mas mahirap nang mag-memorize. Yung mga hindi mo na nagagawa dati, i-accept mo na lang para hindi ka na magulat. Alam mo yun, that's why with other things, lahat ng mga na-experience ko ngayon, syempre yung unang reaction mo yung parang, bakit naman? Syempre may ganun ka pa rin. Tao ka Pero, I let that sit for a while. What I do is I pause. I let it sink in first. Bakit ba nangyari yun? Bakit ba ako ginanito? Teka muna, baka may pagkakamali din ako. And then, di ba? Ina-analyze ko muna. And then, healing starts. I heal myself. And then you accept. And then you move on. Kasi, for me, there's really no point of carrying everything. As you get older, lahat ng may experience mo, parang pag tumatanda ka rin kasi, parang nakakaroon ka ng wisdom. Hindi ko alam. Totoo yun. Dapat. Dapat naman siguro. Pag nagkakaedad ka, may wisdom. Kakaedad ka lang, pero wala kang wisdom. Wala. Na-achieve mo. Wali.
Diba? Oo, wali. Pero sinasabi ko sa asawa ko, ito totoo to, when I turned 50, for some reason, ang dami kong alam na information. Sabi ko, saan galing yun? Kasi ang wisdom comes from life experiences and the things that you read, kumbaga parang re-record mo yun. Parang ang brain natin ay parang computer. Yung realization. Yung realization mo, learnings mo, lahat yan nandun sa isip mo. And that's your wisdom. But I think it's also God's way of giving you information. Kasi nung nag-50 ako, yung mga questions ko nung bata ako, for some reason may sagot ako. Hindi ko alam bakit. Sabi ko, saan galing yun? Parang feeling ko, finifeed ka rin ng Holy Spirit. Kasi ito yun. Para you can deal with things easier. Tama. Kasi matanda ka na eh. You have to make things easier for yourself. Sabi nga ni Jaja, ayoko na ng issue-issue. I'm gonna make my life easier for me. Oo nga naman. Tama. Tama. Bakit mo naman pahihirapin pa sa sarili mo? Di ba? Parang may choice naman ako. Pwede naman akong walang issue sa life. Happy lang ako. Pwede naman pala. Pipiliin mo lang. Kung may nang balasubas sa'yo, pipiliin mo, gusto ko bang maghigante? Detach. Diba? Nangyari yon, so I learned my lesson. Hindi ko na gagawin ulit kung ano man yun, diba? Hindi na, iwas ka na doon. Pero hindi mo na yon bibit-bitin pa, kumbaga. Kasi pag binit-bit, ang pangit ng life pagka ganun. Pag matanda tayo, dapat ini-enjoy na lang natin. Yung katandaan natin, di ba ganun yun? Since nabanggit mo na rin lang naman yung wisdom, Miss Reg, anong na-realize mo sa buhay na gusto mong i-share sa kanila? It's very important talaga to choose your partner. Tapos, once napili mo na yung taong magiging parte ng buhay mo, piliin mo na yun. Piliin mong ma-in love ka dun. Kasi napipili mo naman yun eh. Piliin mong maging happy dun. Mag-aaway kayo paminsan-minsan. Minsan hindi masyadong maganda ang samahan. Especially, alam mo yan, pag may asawa ka, hindi naman laging bed of roses. Hindi ba? Correct. It's hard to be married. Pero it can also be wonderful. You just have to choose it. I mean, sure, there's gonna be issues and all that. You can work it out. Kami ng asawa ko, mahilig kaming mag-compromise. You need to do that. Hindi pwedeng ang pinapairal mo kasi lalaki ako. Dapat ako yung ganun. Hindi pwede yan. Pag may asawa ka, hindi laging ganun. At ikaw, bilang babae, bilang asawa, kung ano yung sabihin ng asawa mo at kaya mong ibigay at kaya mong pahintulutan, sige, go. Kasi, ang sarap ng may asawa, di ba? Again, my marriage is not perfect. Wala namang perfect eh. Minsan may mga issue. Pero mas pipiliin ko yung asawa ko kesa sa issue. Sa akin ganun eh. Everything is a choice. Everything is up to us to make our lives better, to make us happy with whatever relationship we have. Choose the right person to be with so that it'll be easier to choose this person every time. I'm so happy na pinili ko yung tamang tao para sa personality ko, para sa akin. Kain ka din. Ay! Sino ba yung poging dumadating? Huwag ang pogi. Ang pungay ng mata!